Kabanata 31. Pagtingin sa mesa na nahati sa dalawang piraso, agad na namutla ang mukha ni Boang. Kasabay nito, maririnig ang mga bulong ng iba. Anong malas? Pinukaw niya talaga ang Yoyo Hall. Dahil nagsalita na ang Black Tiger, dapat matapos na ang taong ito. Tama. Matapang sila kaya naglakas loob silang I-provoke. Nang marinig ang mga salitang ito, ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Boang ay naging mas matindi. Sa wakas ay naalala niya na narinig niya ang Yoyo Hall nang dumating siya sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mabangis na mga hayop na gumagala sa madilim na eskinita ay lubhang nagkakaisa at malupit. Kapag sila ay hindi sinasadyang nagalit, sila ay mabali ang kanilang mga kamay at paa, o sila ay tuluyang mawawala sa mundong ito. Sa sandaling ito, napagtanto ng ilang lalaki at babae na kasama ni Boang na hindi maganda ang takbo. Ang kanilang mga mukha ay mapatla, at isang batang babae ay natatakot na umiyak. Big Brother. Natauhan si Boang, dinilaan ang kanyang tuyong labi, at sinabi sa mahinang boses, I'm really sorry. It's all a misunderstanding. Hindi ko alam na kapatid mo siya. Okay lang dahil sinabi mong hindi pagkakaunawaan. Nanlaki ang mga mata ni Black Tiger. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Boang, pinalipad ang kanyang salamin na may gintong rimmed. Tinakpan ni Boang ang kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabing, Kuya, pakiusap, palayain mo siya. Ang tatay ko ang direktor ng Central Hospital. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, magsabi ka lang. Nang marinig ito ng Black Tiger, agad siyang nagalit. Ikaw ay bastos, curse me to be sake. Who cares what your father is? Kung hindi ka mag-iwan ng braso ngayong gabi, huwag mong isipin na umalis. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang braso ni Boang at sinipa siya para lumuhad sa lupa. Haha, everyone, layuan mo ako. Siguradong maraming dugo kung gagamitin ko itong palakol. Itinaas ng itim na tigre ang malaking palakol nito, na nagdala ng nakakatakot na bugzo ng hangin. Kuya, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Magiging alipin mo ako. Nang makitang malapit ng mahati ang kanyang braso, natakot si Boang kaya umihi siya at humingi ng awa. Nang makitang ang mga tao sa parehong hanap buhay ay hindi nang ahas na magsalita, ibinuga ni Fe ang kanyang mga labi at naglakas loob na humakbang pasulong, na nagsabing, hindi pa rin kayo nakikinig sa batas, paano ninyo mapuputulan ang isang tao? Kung maglakas loob kayong gumawa ng ganoong bagay, tatawag ako ng pulis. Batas ng hari. Dito, Yoyo Hall ang batas ng hari. Ngumisi ng nakakatakot ang Black Tiger at tumingin kay Fe. Biglang nagningning ang mga mata niya. Yo! Ang ganda. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa dibdib ni Fe, inihagi si Boang sa sahig, at lumapit kay Fe. Nabugbog ang kapatid ko para sayo. Isang malaswang ngiti ang ipinakita ng Black Tiger at sinabing, medyo maganda ka nga. Paglalaruan mo ba ako sandali kapag natapos na? You! Get out of my way. I'll call the police kung lalapitin mo ako. Humakbang paatras si Fe. Pagkalabas niya ng cellphone ay sinampal siya ng Black Tiger. Beauty, ako, si Black Tiger, ay may limitadong pasensya. Huwag tanggihan ang isang toast para lang uminom ng forfeit. Kung hindi, hindi mo ako pagsilbihan mag-isa ngayong gabi. Pinaikit ng itim na tigre ang mga mata at naglabas ng masamang liwanag. Nanginginig si Fe at ang kanyang mga mata ay namumula sa takot. Tumingin siya sa kanyang mga kasama para humingi ng tulong, ngunit walang nang ahas na magsalita. Sa sulok, natutulog pa rin si Lito na nakapikit, na para bang lahat ng nangyari ay walang kinalaman sa kanya. Pinadyak ni Fe ang kanyang mga paa sa galit, pinagalitan siya sa pagiging duwag sa kanyang puso. Sa oras na ito, sa wakas ay bumangon si Boang at sinabi sa nanginginig na boses, Kuya, magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong halaga na gusto mo. Mangyaring bitawan mo ako. Nako, isa siyang mayaman na pangalawang henerasyon. Hinawakan ni Black Tiger ang kwelyo niya at itinaas. Mabangis niyang sabi, okay, give me 500,000. I'll give you 2 chances. Either keep your arm or this little cousin. Mapatla ang mukha ni Boang. Minsan ay tumitingin siya sa mabangis na itim na tigre, at minsan ay tumitingin siya sa takot na si Fe. Kuya, pag-usapan natin ito. Pwede pa kitang bigyan ng pera. Bargain with me. Pagod ka na bang mabuhay? Inihagis ng Black Tiger si Boang sa sahig at nabasag ang isang upuan ng may matinding lakas. Si Boang ay nasa sobrang sakit na ang kanyang mukha ay napuno ng dugo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Fe, pasensya na, huwag mo akong sisihin. Napilitan ako. Naglabas siya ng card at iniabot kay Black Tiger. Kuya, 500,000. Gusto ko yung braso ko. Ikaw.
Hindi makapaniwala si Fe. Kinausap niya si Boang dahil sa kabaitan, ngunit pinagtaksilan siya nito. Haha, beauty, ayaw niya sa'yo. Let me dote on you. Matapos matanggap ang pera, ang Black Tiger ay nasa mabuting kalagayan. Hinawakan niya ang payat na baywang ni Fe at hinaras ito. Alisin mo ang mga kuko mo. Nang naawa ang mga nanunood kay Fe at aalis na sana, isang mahinahon at mabagal na boses ang nagmula sa sulok. Natigilan ang Black Tiger, at ang kanyang mabangis na mga mata ay dumaan sa karamihan. Sinong nagsasalita? I said take your dirty clothes away from her. Are you bingi or nagbingi-bingihan? Hindi ka ba nakakaintindi ng human language? Sa isang sulok na hindi mahalata, tumayo si Lito mula sa sofa at inunat ang sarili. Huminto ang mga mata ng Black Tiger kay Lito, at agad siyang nagalit. Who do you think you are? How dare you talk to me like that? You're courting death. Tinuro niya si Lito at tinanong si Boang, magkasama ba kayo? Mabilis na ikinaway ni Boang ang kanyang kamay. Hindi ako pamilyar sa kanya. Isang lalaking doktor ang tumingin kay Lito at sinabi sa babaeng kasama sa tabi niya, magpanggap tayo na hindi natin siya kilala, baka malagay tayo sa gulo. Saglit na nag-alinlangan ang dalaga at tumango. Wala pang nang-ahas na magsalita sa akin ng ganito. Halika, patayin mo ang munting hayop na ito. Sa sandaling magbigay ng utos ang Black Tiger, tatlo sa kanyang mga tauhan ang sabay-sabay na sumugod kay Lito. Bang! 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 Nang maisip ng lahat na si Lito ay mapapahamak na, ang tatlong subordinate ng Black Tiger ay sunod-sunod na lumipad palabas, na pinagdurog-durog ang tea table. Ang bilis ay napakabilis na hindi man lang nakita ng mga tao ng malinaw ang nangyari. Nakita lang nila si Lito na dahan-daw ang ibinababa ang kanyang mga paa. Pinasadahan niya ng tingin ang kanyang pantalon na parang naiinis na parang sinipa lang niya ang 3 piraso ng maruruming basura. Ito. I'm not saying things, am I? How could this kid be so good in fight? Ang doktor, na gustong dumistansya kay Lito ngayon, ay kinusot ang kanyang mga mata sa gulat. May kislap ding pagkagulat sa mga mata ni Black Tiger. Hindi niya akalain na ang binatang ito, na mukhang walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao, ay kayang talunin ang kanyang 3 nasasakupan sa isang welga. Haha, boy, matagumpay mong napukaw ang interes ko. Binitawan ng Black Tiger si Fe, iniunat ang kanyang mga balikat, at naglakad patungo kay Lito. Si Lito ay halos 1.5 metro ang taas. Bagamat hindi siya pandak, napakahina niya kumpara sa itim na tigre, na halos 1.5 metro ang taas. Sa partikular, ang mga kalamnan ng huli ay nabuo, at ang kanyang buong pagkatao ay tulad ng isang burol, na sumasakop sa isang madilim na masa. Pinunasan ni Fe ang kanyang mga luha at hindi makayanang iduwit si Lito. Nabulunan siya at sinabing, Lito, hindi mo siya matatalo. Tara na. Sumulyap si Lito sa kanya at nakitang puno ng luha ang kanyang mga pisngi. Siya ay kaakit-akit at kaibig-ibig, na nagpapidama ng awa sa kanya. Haha big-chested girl, paano kung matalo ko siya? Sabi ni Lito na may maluwag na ekspresyon. Kumunat ang noo ni Fe. Now is not the time to joke. Seryoso ako. Paano mo siya matatalo? Sige, tumaya tayo. Pag nanalo ako, paano mo ako halikan? Nakangiting sabi ni Lito. Inilibot ni Fe ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Puno ng kawalan ng pag-asa ang maganda niyang mukha. You're still in the mood to flirt with me kapag malapit ka ng mamatay. Nagngangalit ang Black Tiger dahil sa kahihiyan ng mapagtonto niya na si Lito ay hindi man lang tinakot sa kanya. Itinaas niya ang kanyang palakol at winasiwas ito sa noo ni Lito. Isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Bahagyang ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata na may kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hindi siya gumagalaw. That kid is scared out of his wits. Hindi man lang marunong magtago. We're done for. I'm afraid na magkagulo tayo. Ang mga nanonood, kasama sina Fe, Boang, at ang iba pa, lahat ay namutla. Tila nakita na nila ang madugong eksena ni Lito. Pumunta ka sa kamatayan, bastos. Ang itim na tigre ay umungal, at ang mga mata nito ay puno ng matinding layunin ng pagpatay. Kabanata 32. Gayunpaman, papalapit na ang palakol kay Lito, sa isang kisap mata, kumislap ang figure ni Lito at bigla siyang nawala. Nalampasan ng palakol ng itim na tigre ang target nito. Habang ito ay gulat na gulat, may narinig itong nagsalita sa likod nito. Bastos, anong nangyayari dito? Nanigas ang mukha ni Black Tiger, at bigla siyang lumingon. Isang pilak na liwanag ang bumungad sa kanyang harapan, at isang pilak na karayom ang tumpak na tumusok sa kanyang kaliwang mata. Ah! Tinakpan niya ang kanyang mga mata, at ang matinding sakit ay nagpabagsak sa kanya at gumulong sa lupa.
Yung mata ko. Napasigaw siya sa matinis na boses. Tiningnan siya ni Lito nang walang pakialam. Sa katunayan, sa sandaling nahulog ang palakol, nag-isip siya sandali. Ang pagharap sa ganoong kalakas na tao, hindi mahirap para sa kanya na harapin ito ng direkta, ngunit ito ay masyadong magulo. Ito ay mas mahusay na gumamit ng ilang maliliit na paraan upang harapin ito. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Galit na galit si Black Tiger. Kinuha niya ang palakol at sumugod kay Lito. Hindi ka marunong magpahalaga ng pabor. Napaisip si Lito sa kanyang sarili. Kasabay nito, nagkaroon ng kislap ng pagpatay na layunin sa kanyang mga mata, at ang pag-agos ng tunay na chi ay mabilis na natipon sa kanyang kanang palad. Sa kritikal na sandaling ito, isang dagandong ang narinig. Tumigil ka. Nang marinig ng itim na tigre ang boses, nagbago ang mukha nito at biglang tumigil ang paggalaw. Napatingin ang iba sa pinanggalingan ng boses. Nang makita nila kung sino iyon ay napabuntong hininga silang lahat. Isang grupo ng mga tao mula sa Yo-Yo Hall ang automatikong gumawa ng paraan para sa kanila. Isang makapangyarihang kalbong lalaki ang lumabas mula sa gitna, na sinundan ng isang grupo ng mga tao mula sa Yo-Yo Hall. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Henry Yo-Yo, ang Hall Chief ng Yo-Yo Hall. Black Tiger, anong ginagawa mo? How dare you cover the place? Muntik mo nang masira. Galit na galit si Henry kaya ang mga asul na ugat ay lumabas sa kanyang noo. Pinunasan ng Black Tiger ang dugo sa kanyang mukha at nakangiting sinabi, Kuya Henry, hindi ko kasalanan. Mayroon akong mahigpit na kalaban. Oh! Itinaas ni Henry ang kanyang hugis walis na kilay at mukhang nagulat. And you can't deal with Black Tiger. Let me see kung anong klaseng hero ka. Siya yun. Itinuro ng Black Tiger si Lito. Sa sandaling ito, naupo na si Lito sa sofa at nakatalikod kay Brother Henry at sa iba pa. Haha, wala ka namang kwenta. Paano ka nabugbog ng isang binata ng ganito? Pinandilatan ni Kuya Henry si Black Tiger. Siya. Hindi siya ordinaryong tao. Tinakpin ng Black Tiger ang kanyang mga mata at sinulyapan si Lito na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Talaga. Saka gusto kong tingnan. Ngumisi si Brother Henry at naglakad patungo kay Lito. Ang nanakit sa akin, ako si Henry Yo-Yo, ay sinira ang aking lugar at ginulo ang aking mga patakaran. Walang sino man ang nang-ahas na gawin iyon. Dumating siya sa isang lugar na wala pang 1 metro ang layo mula kay Lito. Huminto siya at may inilabas na itim na bagay sa bewang niya. Nang makita nila ang nasa kamay niya, nagbago ang mukha ng lahat. Iyan ay isang baril. Agad na namutla ang mukha ni Fe. Sa isang kisap mata, ang baril na nasa kamay ni Brother Henry ay idiniin sa likod ng ulo ni Lito. Sa oras na ito, ang maingay na karamihan ay agad na tumahimik, at maraming tao ang umatras sa katahimikan. Tumawa ng malakas ang Black Tiger at sinabing, si kapatid Henry, talagang malas ang taong ito. Naglakas loob siyang pukawin ang aming Yo-Yo Hall at pinatay siya ng isang baril. Si Boang, na nagtatago sa malayo, ay tuwang-tuwa. Kung mamatay si Lito dito ngayong gabi, magkakaroon ng isang hindi gaanong mapagkompetensyang kalaban para sa kanya. Nang ang lahat ay labis na kinakabahan, kinuha ni Lito ang isang baso ng red wine at humigop. Kuya Henry, right. Long time no see. Ang walang pakialam na mga salita ni Lito ay nabasag sa tenga ni Brother Henry na parang mabigat na martilyo. Parang pamilyar yung boses. Sa isang iglap, sumagi sa isip niya ang eksenang nakikipag-inuman siya sa isang 17 o 18 anyos na lalaki sa secret bar. Sa huli, natalo siya sa isang ganap na gulo. Bahagyang nanginig ang kamay na may hawak ng baril. Nang siya ay gulat na gulat, si Lito ay tumayo, lumingon, at tumingin sa kanya na may mahinang ngiti. Sumigaw si Black Tiger sa gilid, sino ka sa tingin mo? Paano ka makikilala ni Kuya Henry namin? Mamamatay ka na, pero tumatawa ka pa rin. Pang! Bago pa makapagsalita si Black Tiger, biglang iwinagayway ni Brother Henry ang kanyang kamay at binaril siya sa mukha. Bastos! Hindi ka ba marunong magsalita ng human language? Natamba si itim na tigre sa lupa. Pilit itong bumangon, ngunit ngayon hindi lang ang mga mata nito ang dumudugo, kundi pati ang bibig nito ay dumudugo. Kuya, bakit mo? Tinakpan niya ang bibig niya at mukhang naguguluhan. Sa sandaling ito, ang mga nanonood, ang mga tao ng Yo-Yo Hall, pati na rin si Fe at iba pa, ay nalilito din kay Brother Henry. Paano niya lalabanan ang sarili niyang bayan? Nalaglag ang panga ng lahat sa sumunod na ginawa ni Brother Henry. Isang nakakapangiwi ng ngiti ang agad na lumitaw sa kanyang mabangis na mukha. Tumango siya at yumuko kay Lito at sinabing, Kuya Lito, hindi ko inaasahan na dito kita makikita.
Ang mata ng Black Tiger ay kasing laki ng mga tansong kampana. Kuya, magkakilala ba kayo? Kalokohan. Galit na sinabi ni Brother Henry, bulag ka. Kaibigan ko ito, si Lito. Bilasan mo at humingi ng tawad sa kanya. Nakipag-away siya kay Lito noon, kaya alam niya na hindi maarak ang kanyang kakayahan. Not to mention a Black Tiger, kahit lahat ng tao dito na lumaban sa kanya, hindi sila magiging kalaban niya. Nagsimula na siya ng away kay Lito noon. Kung muli niya itong i-provoke sa pagkakataong ito, malamang na mamatay siya dito ngayon, bilang pinuno ng Yoyo Hall. There's no need to apologize. Nasaktan ko yung isang mata niya. Maliit na parusa. Mabagal na sabi ni Lito habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang marinig ito, biglang nakahinga ng maluwag si Brother Henry sa kanyang puso. Nang malapit na niyang ipahayag ang kanyang malaking pasasalamat, narinig niya ang pagbabago ng mga salita ni Lito. Basta. Biglang nanlamig ang kanyang mga mata, at sinulyapan niya si Fe. Hinawakan ng maruruming kamay niya ang kaibigan ko, at kailangan niya akong bigyan ng paliwanag. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Brother Henry. He licked his dry lips and asked, anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Bahagyang ngumiti si Lito, ipinakita ang isang hilera ng malinis at mapuputing ngipin. Sa teritoryo mo, syempre, alinsunod ito sa iyong mga patakaran. Kailangan mong magbayad ng isang braso para sa pagkawala ng isang ngipin. Ngayon ang aking kaibigan ay sinamantala niya ng walang kabuluhan. Hindi pagmamalabos na magbayad ng isang braso. Nang marinig ito, biglang namutla ang mukha ni Black Tiger. Hinawakan niya ang hita ni Kuya Henry at nagmakaawa, Kuya, huwag mo siyang pakinggan. 2 beses ko lang siya hinawakan sa kabuuan, pero hindi ko siya ginalaw. Napakapangit din ng mukha ni Kuya Henry. Laminggalinga siya ng ilang beses at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Alam niya na galit na si Lito. Kung hindi siya pumayag, malamang dito na mamatay ang buong Yoyo Hall. Mukhang desperado ang Black Tiger. Bigla siyang tumayo at sumugod kay Lito na may masamang tingin. Gusto mong putulin ang braso ko. Sa panaginip mo. Gayunpaman, bago mapunta ang kanyang kamao, gumalaw ang katawan ni Lito sa bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, isang malutong na tunog ng pagbitak ng mga buto ang maririnig. Ah! Dumating ang isang masakit sa puso, at ang itim na tigre ay natamba at gumulong sa lupa. Noon lang napagtanto ng karamihan ang nangyari. Sa pagmamasid ng mabuti, nalaman nilang wala ng lakas ang kanyang kanang braso. Nabali ito mula sa kanyang balikat, at isang manipis na patong lamang ng balat at laman ang nakadugtong. Masyadong nakakatakot ang bilis na ito. Ilang saglit, sunod-sunod na tumaas ang mga bulalas. Hindi lamang mga ordinaryong tao, ngunit kahit isang makaranasang tao na tulad ni Brother Henry ay hindi pa nakakita ng ganoong nakakatakot na bilis ng pakikipaglaban. Not to mention counter-attacking, kung gusto niyang kitilin ang buhay ng isang tao, baka hindi pa marunong mamatay ang kalaban niya. Nakikinig sa matinis na sigaw ng itim na tigre, lahat ay tumingin kay Lito na parang nakatingin sa isang halimaw. Kabanata 33. Terra, buhatin mo itong walang kabuluhan at tuturuan ko siya ng magandang leksyon pagbalik natin. Ikinaway ni Brother Henry ang kanyang kamay at nagutos, ngunit natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang mukha. Haha, Kuya Lito, sorry talaga sa nangyari ngayon. Bakit hindi ka makipaglaro sa mga kaibigan mo ngayong gabi? Sasagutin ko lahat ng gastusin at kukunin ko bilang paghingi ng tawad sa kapatid ko. Alam ni Lito na binigyan siya ni Henry ng sapat na mukha, kaya hindi niya ginawang mahirap ang mga bagay para sa kanya. Tumango siya at sinabi sa kanyang mga kasama na nagtatago sa isang tabi, narinig mo ba iyon? Pwede kang maglaro sa gusto mo. Huwag kang mag-ipon ng pera para kay Kuya Henry. Oo. Tumango si Brother Henry at sinubukang pigilan ang mapait niyang ngiti. Ang mga kasama ay lahat nagpakita ng nasa sabik na mga ekspresyon. Dapat malaman na ang Datura Bar ay isang high-end na bar. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang libo-libo upang magsaya dito. Ngayon, may trumetrato sa kanila, na isang malaking kalamangan. Magalang na nagpaalam si Brother Henry kay Lito at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng insidenteng ito, lahat ng waiter sa bar ay tumingin sa grupo ni Lito na may bagong mga mata at iginagalang sila ng may malaking paggalang. Lito, ang gwapo mo ngayon. Puno ng paghanga ang isang batang nurse na kasama niya. Umubo si Lito at sinabing hindi nakasanayan, wala iyon. Lumapit si Fe at tumingin sa kanya gamit ang mga mata nitong puno ng tubig. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, na misunderstood kita. Akala ko mahiyain ka at takot sa gulo. Pasensya na. Nagkibit balikat si Lito nang walang pakialam.
Maraming salamat. Kinurap-kurap niya ang malalaking mata niyang puno ng tubig at bahagyang namumula. Sapat na ba ang magpasalamat lang? Ngumiti si Lito. Si Fe ay medyo nalilito, at ang kanyang medyo maliit na mukha ay puno ng pagdududa. Si Lito ay mukhang bastos. Hindi ba tayo tumaya? Kung nanalo ako sa Black Tiger, bakit hindi mo ako halikan? Hindi ako pumapayag. Ang mga pisngi ni Fe ay namula sa isang iglap habang inaapak niya ang kanyang mga paa ng balisa. Oh, Fe, narinig naming lahat. Huwag kang masyadong mahiya. Nagsimula ng mag-asara ng babaeng katabi niya. Para hindi ka maging taong sumisira sa pangako niya, I'll sacrifice myself today. Halika dito, nandito na. Itinuro ni Lito ang kanyang kanang pisngi at nakangiting sinabi. Magaling, Lito. Pinipilit mo pa ring magpakyot kahit na sinamantala mo na ako. Si Sister Fe ang bulaklak ng ospital natin. Biro ng isang babae. Kinagat ni Fe ang kanyang ibabang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin, at ang kanyang matambok na labi ay naging mas maliwanag at kaakit-akit sa ilalim ng hindi maliwanag na liwanag ng bar. Si Fe ay lubos na nagkakasalungatan. Hindi pa siya nakipag-skin contact sa isang lalaki sa buong buhay niya, lalo pa ang isang halik. Sa sandaling ito, isang mabangis na boses ang dumating. Maghintay. Napatingin si Fe sa taong may pagtataka, isang bakas ng pagkasuklam ang bumungad sa kanyang matubig na mga mata. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Boang, na tumakas sa gitna ng labanan. Sa tingin mo kaya mong gawin ang isang Polaka na kumain ng karne ng sisni? Itinuro ni Boang si Lito, ang dagwang mukha nito ay puno ng paghamak. Nakakatawa ang itsura niya. Hindi nagalit si Lito. Sa kabaligtaran, ngumiti siya at sinabing, syempre, hindi niya maikukumpara si Dr. Joe, lalo na nang lumuhad siya at humingi ng awa. Malinaw na naalala ng ibang mga tao ang eksena ni Boang na lumuhad upang magmakaawa kay Black Tiger. Hindi nila napigil ang humagalpak sa tawa. Namula ang mukha ni Boang, at nagalit siya dahil sa kahihiyan. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mo para bastyusin ako? Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? I can make you out of the hospital with a word. Pwede mo namang subukan. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Nakaramdam si Boang ng hindi maipaliwanag na lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso nang maramdaman niya ang malamig na aura na nagmumula kay Lito. Alam niya na tiyak na hindi siya makakapareha ni Lito kung kikilos siya ngayon. Ikaw. Maghintay ka lang. Hindi sapat ang tiwala ni Boang. Sinaman niya ito ng tingin at galit na umalis. Umagang-umaga, sa opisina ng Bise-Presidente. Ang maldito Lito na iyon, ang lakas ng loob niyang insultuhan ako sa harap ni Fe. Hindi ko siya bibitawan. Hinampis ni Boang ang mesa na para bang saysubog na siya. Sa kabilang panig, ang kanyang ama, si Lian Zhou, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinisindi ang kanyang abo ng sigarilyo. Mukhang ang brat na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong trabaho, ngunit nakakaapekto rin sa iyong pagtugis kay Fe. Imposible iyon. Paano may in-love si Fe sa talunan na iyon? Nagtaas ng kilay si Boang. Bastos. Galit na sinaway ni Lian, paano mo mahuhulaan ang isip ng isang babae? Paano kung mahilig siya sa mga mahihirap na lalaki? Hindi ka makapaghintay. Bibigyan kita ng 3 araw. Dapat makuha mo siya. Hindi ito gumagana. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng puting bote ng gamot mula sa drawer at iniabot kay Boang. Ito ay. Mukhang naguguluhan si Boang. Haha, ito ay isang pinahusay na bersyon ng aphrodisiac. Hanggat iniinom ito ni Fe, ginagarantiya ko na iiyak siya at nagmamakaawa sa iyo na matulog sa kanya. May ganoon bang magandang bagay? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Boang, at ang kanyang mukha ay puno ng kahalayan. Sa pag-aakalang kaya niyang hawakan ang napakagandang katawan na iyon sa kanyang mga bisig at paglaruan ito ng walang ingat, napuno siya ng mga emosyon at nais niyang hayaan si Fe na uminom kaagad ng gamot. Sa kayamanan na ito, kapag handa na ang bigas, ang tong group ay nasa aking bulsa. Si Boang ay labis na nasasabik. Pagkatapos ng isang paghinto, naisip niya si Lito at ang kanyang mukha ay nagdilim. Tay, paano si Lito? Hindi siya madaling pakitunguhan. Nagdilim ang mukha ni Lian habang may bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang karanasang mga mata. Bata lang siya na walang background. I can send him sa lugar na walang nabubuhay with just a flick of my finger. Sa koridor ng ospital. Hinawakan ni Fe ang almusal sa kanyang kamay at dahan-daang kumilos. Nakasuot siya ng mapusyaw na asul na damit ngayon, at ang kanyang masikip na baywang ay nagpapakita ng kanyang magagandang kurba.
Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakakalat sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang buong mukha ay natatakpan ng isang manipis na layer ng make-up, na kung saan ay gumagalaw tulad ng isang lotes sa labas ng tubig. Naglalakad sa koridor, ang ibang mga babaeng dumadaan ay lahat ay tinuturing siyang mga babaeng nayon. Lumapit ang isang batang nurse na nagngangalang Nene at binati siya. Ate Tong, ang ganda-ganda mo ngayon. Ngumiti si Fe at lalakad na sana, ngunit pinigilan siya ni Nene. Nabalitaan kung may nangyari sa'yo noong pumunta ka sa bar kahapon, at may utang ka pa bang halik? Kinusat ni Nene ang kanyang mga mata at nagtanong na may hitsura ng chismis. Si Fe ay medyo napahiya, at ang kanyang mga tainga ay bahagyang namula. Sino ang napakadaldel? Mukhang totoo. Ate Tong, congratulations. Tinakpin ni Nene ang kanyang bibig at ngumiti. Don't talk nonsense. It's impossible between him and me. Medyo nanlumo si Fe. Tama ka, elder sister Tong. Ikaw ay dapat na isang babae mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Bagamat si Dr. Lito ay may mahusay na medikal na kasanayan, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nyo. Napaisip si Nene. Hindi na kita kakausapin. Mauna na ako. Itinikom ni Fe ang kanyang mga labi at nagmamadaling gumawa ng dahilan para umalis. Pagpasok niya sa opisina, bumalik si Lito upang tingnan ang silid. Inabot sa kanya ni Fe ang paper bag na nasa kamay niya. Natigilan si Lito. Ito ay breakfast, masungit na sabi ni Fe habang ipinagmamalaki niya ang kanyang ulo. Lumapit si Lito kay Fe at ngumisi. Hehe big-chested girl, na-in-love ka na ba sa akin? Napaka-attentive mo. Walang imek si Fe, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Namula siya at sumimangot. You wish. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin kahapon. Huwag kang masyadong mag-isip. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Buang na may dalang tasa ng kape sa kanyang kamay. Fe, binili ko ito para sa iyo kaninang umaga sa isang mahabang pasikot-sikot. Nandito ako para dalhan ka ng masarap na kape. Agad na nanlamig ang mukha ni Fe. Salamat, ayoko uminom. Ilalagay ko ang kape dito. You can drink it when you want. Nakangiting sabi ni Buang. Hindi niya maiwasang mapatitig sa mapang-akit nitong figure. Ubo, ubo, Diyos ko, masyadong tuyo ang prutas na ito. Hinawakan ni Lito ang kanyang leeg at umubo ng malakas. Napatingin si Fe sa kape sa mesa. Kunin mo na. Salamat, big-chested girl. Masayang dinilaan ni Lito ang kanyang mga ngipin, kinuha ang kanyang tasa ng kape, at nilagok ito sa isang lagok. What the hell? It's bitter. It's better than soy milk. Wala kang taste. Nang marinig ang mga salita ni Lito, naging berde ang mukha ni Buang sa galit. Hoy, Lito, dapat mong malaman na ang kape na ito ay hindi para sa iyo. Kabanata 34. Tumangala si Lito sa langit at inosenteng sinabi, kung bibilhin mo ito para sa aking nakatatandang kapatid na babae, ang kape na ito ay pag-aari ng aking nakatatandang kapatid na babae. Kung ibibigay niya ito sa akin, may problema ba? Natahimik si Buang. Pinandilatan niya ito at lumingon kay Fe. Fe, alam kong bukas ang isang steak restaurant. Sabay tayo pagkatapos ng trabaho. Ngayon ang mundo natin, at wala tayong dadalhin ng pusa o aso. Ngumisi si Lito. Halata namang walang nanlilibak sa kanya. Malamig na sagot ni Fe, hindi na kailangan. Palibhasa'y lubos na tinanggihan, si Buang ay ayaw sumuko. Nang siya ay hahakbang pasulong at may sasabihin, biglang humakbang si Lito at tumayo sa harapan niya. My big-chested girl has an appointment with me tonight. Pwede ka nang bumalik para maligo at matulog. Kalokohan. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Buang. Tumingin si Fe kay Lito nang may pagtataka at mabilis na naunawaan ang kanyang intensyon. Tumango siya at sinabing, oo, may appointment ako kay Lito ngayong gabi. How can you be so close to this loser? How can he compare with me? Si Buang ay napuno ng galit habang nagsasalita siya na puno ng galit. Dahil hindi niya ako pababayaan sa kritikal na sandali, at hindi niya ako ibibigay sa masasamang tao dahil sa pananakot ng ibang tao. May bahid ng panunuya sa magagandang mata ni Fe. Sa pag-iisip ng nangyari kagabi, hindi nakaimik si Buang, at naging asul at puti ang kanyang mukha. Pakiusap, umalis ka na Dr. Joe. Magtatrabaho na ako. Ang malamig na salita ni Fe ay walang awa na nagbuhos ng isang palanggana ng malamig na tubig kay Buang. Habang siya ay malungkot na umalis, ang mga kalamnan sa mukha ni Buang ay patuloy na kumikibot. Marahas niyang bulong sa sarili. Lito, how dare you spoil my plans? Just you wait and see. Sa opisina, nakahinga ng maluwag si Fe at nagpasalamat kay Lito, salamat.
Nagkibit balikat si Lito. Hindi ko lang matiis ang mapagpanggap na lalaking iyon. Magsasalita pa sana si Fe nang biglang tumakbo ang isang nurse at nag-aalalang sinabi, Sister 2, Dr. Argel, may nangyaring masama sa pasyente sa room no. 29. Nagkatinginan sina Lito at Fe mabilis na ibinaba ang kanilang mga gawain, at mabilis na naglakad patungo sa ward. Sa ward, ang mga hiyawan ng pasyente ay walang katapusan, at ilang mga intern ay walang magawa sa paligid niya. Anong nangyayari? Mabilis na pumasok si Lito sa ward na may seryosong ekspresyon. Sinabi ng isa sa mga intern, mga 5 minuto ang nakalipas, ang pasyente ay biglang hindi makahinga, at ang kanyang tibok ng puso ay biglang bumilis, halos 2 beses na mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong tao. Nakahiga sa higa ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 40 taong gulang. Duguan ang kanyang mga mata at nakabuka ang kanyang bibig. Napabuntong hininga siya at hinawakan ng 2 kamay ang bedsheet. Tila siya ay nasa malaking panganib. Kumunat ang noo ni Lito. Naghihirap lang siya sa pananakit ng tiyan. Nag-stabilize na ang kalagayan niya. Paano ito nangyari? Sa sandaling ito, ang pasyente ay biglang sumugod sa ward. Honey! Hiniblat niya ang isang doktor at sumigaw, anong ginawa mo sa asawa ko? Magaling naman siya kahapon, pero bakit ganito siya ngayon? Pakiusap huminahon ka, ginang. Huminahon ka. Isang mabuting tao ang ipinadala sa iyong ospital at ginagamot ng ganito. Kawawa naman ang mga doktor mo sa ospital. Inilabas ng babae ang kanyang mga pangil at iwinagayway ang kanyang mga kuko na parang shrew. Umalangaw-ngaw ang malakas niyang boses sa buong koridor. Anong nangyari? Biglang isang marilag na boses ang tumunog. Direktor Wang. Napatingin ang lahat sa pinto at nakitang nakatayo sa pintuan si Executive Wang, at hindi masyadong maganda ang mukha niya. Dumating din ang Vice Director na si Lian kasama si Executive Wang. Ang babae ay lumuhad sa lupa, hinawakan ang paa ni Dean Wang, at umiyak. Direktor, kailangan mong panindigan ang hustisya para sa akin. Kapag may nangyari sa asawa ko, tatalon ako pababa mula sa taas ng board. Madam, huwag kang mataranta. Gusto kong malaman ang sitwasyon. Tinulungan siyang tumayo ni Executive Wang at magalang na sinabi. Ngayon sa ospital, ang relasyon sa pagitan ng mga doktor at mga pasyente ay napakasensitibo. Ang anumang kapabayaan ay magkakaroon ng masamang epekto sa reputasyon ng ospital. Si Dean Wang ay hindi nang ahas na pabayaan siya. Agad niyang tanong ng mahigpit, ano bang problema nitong pasyente? Kinakabahang sagot ng isang intern, it was just an ordinary acute stomach disorder. After I took an injection yesterday, it's basically okay. Kakainom lang ng gamot kaninang umaga. Hindi ko alam kung bakit ganito. Nagawa mo na ba ang pagsusulit? Kumunat ang noo ni Executive Wang. Yes, the blood has been tested. Dapat lumabas na ang resulta. Sa oras na ito, biglang nagsalita ang nasa tabi ng Dean. Hehe, Dean, hindi mo na dapat itanong kung sino ang attending doctor ng pasyente. No need to ask. It's me. Si Lito, na matagal nang nanahimik, ay humakbang pasulong at mahinahong sinabi. Dr. Lito. Medyo nagulat si Executive Wang. Hindi dapat ganoon kagaling ang iyong mga medikal na kasanayan. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kahapon na pinagaling ni Lito ang benign tumor ni Director Zhao. Hindi niya kayang gamutin ang isang maliit na sakit sa tiyan. Nanatiling tahimik si Lito. Ngumisi si Lian, hindi niya kayang pagalingin ang isang menor na sakit sa tiyan at mas lumala pa ang kondisyon ng pasyente. Sa tingin ko itong tinatawag na miracle working na doktor ay hindi kasing husay ng isang intern. Mukhang nag-aalangan si Executive Wang. Ngunit pinagaling niya si Director Zhao kahapon. Nagkataon lang iyon. Ang isang bulag na pusa ay nakasalubong ng isang patay na daga. Ang mga mata ni Lian ay puno ng paghamak. Itong si Dr. Lito na ito ay hindi man lang nag-aral sa universidad. Wala man lang siyang qualifications para mag-practice ng medisina. I suggest na paalisin natin siya agad. Bahagyang kumunat ang noo ni Fe at sinabing, masyadong maaga pa para makapag-conclude ngayon. Baka may iba pang nakatagong sakit ang pasyente. Haha, Dr. Tong, you don't have to speak for him. This guy looks gentle, but I'm afraid he is very scheming. Don't be fooled by him. Tumingin si Lian kay Lito, isang bakas ng mali siya ang kumikislap sa kanyang madilim na mga mata. Sisigat na sana si Fe, ngunit pinigilan ni Lito. Umiling siya sa kanya at nakangiting sinabi kay Lian, Vice Principal Joe, wala kang mga kwalifikasyon para maging isang doktor. Hindi mo kailangang umasa lamang sa papel na iyon at sa iyong konsensya. Pero wala kang ganitong klaseng bagay, di ba?
Namumula ang mukha ni Lian. Brat, anong sabi mo? Ang mga salita ni Lito ay nagulat din sa iba sa ward. Bagamat alam ng maraming tao na hindi malinis ang mga kamay at paa ni Lian, napag-usapan lamang nila ito sa likuran niya. Walang nangahas na pag-alitan siya sa harap niya. Bagamat isang araw lang akong nanatili sa ospital, marami akong narinig na maluwalhati mong mga gawa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. Galit na galit si Lian na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mukha ay kumikibot. Anak, huwag kang magsalita ng kalokohan. Director, I request to immediately control him. This medical accident must take care of someone. Ito. Si Executive Wang ay medyo napahiya saglit. Sino ang nagsabi na ito ay isang medikal na aksidente? Walang bakas ng kaba sa mukha ni Lito. Magiging maayos ang pasyente. Bastos. Ganito na siya, ayos lang. Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Mabangis na nagmura si Lian. Sa sandaling ito, sumugod ang nurse dala ang test sheet. Nasuri na ang dugo. Ang dugo ng pasyente ay pinalitan ng isang uri ng gamot. Baka uminom siya ng labis na gamot. Nang marinig ito ni Lian, agad siyang sumigaw ng malakas, narinig mo ba yon? Hindi ka man lang makapagsulat ng ganoong simpleng race eta. Anong klaseng doktor ka? Tumingin si Executive Wang kay Lito. Dr. Lito, nagsulat ka ba ng race eta? I'm the one who opened it, but the amount is just right. Hindi pwedeng sobra. Tumingin si Lito kay Lian ng may pag-iisip at napagtanto na may hindi tama. Sa sandaling lumitaw ang pasyente, ang direktor ay sumugod. Hindi ba masyadong nagkataon? Bukod dito, malinaw na ipinakita ng mga salita ni Ginoong Joe na gusto niyang paalisin siya sa ospital. Nako, grabe ang kalagayan ng pasyente. Sa kama ng ospital, ang pasyente ay biglang kumaibot ng marahas at iminulat ang kanyang mga mata. Dahil sa inis, ang kanyang mga labi ay nakakatakot na dark purple. Kabanata 35. Walang mabisang antidote para sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? Ang maliit na mukha ni Fe ay puno ng pagkabalisa. Maraming mga doktor, kasama na si Executive Wang, ang walang magawa at nababalisa silang tumayo. Si Lian, na nagtatago sa likod ng mga tao, ay sumulyap kay Lito na may masasamang ngiti sa kanyang mukha. Napaupo sa sahigang medyo may edad na babae at umiyak ng malakas. Pinatay mo ang asawa ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, isusumbong ko ngayon sa media. Habang nagsasalita ay kinuha niya ang phone niya at nagkunwaring tumatawag. Ang ward ay nasa gulo. Humakbang si Lian at sinabi sa Dean, Direktor, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, kailangan nating gawin kay Lito ang buong responsibilidad. Nag-alinlangan sandali si Executive Wang, ngunit wala nang mas mahusay na paraan, kaya kinailangan niyang tumango. Lito, suspendido ka na mula ngayon. Nang makita ito, hindi na makapaghintay si Lian na sabihin, Direktor, matalino ka. Security guard, halika at kunin si Lito. Sa harap ng serye ng pambobomba na ito, si Lito ay nanatiling kalmado gaya ng isang nagmamasid. Kung aalis ako, mamamatay ang pasyente dito ngayon. Mukhang kaina hinala si Executive Joe. Dr. Lito, ibig mong sabihin. Haha, Direktor, huwag kang makinig sa kanyang pagmamayabang. Alam ng lahat na walang panlunas sa pagkalason para sa pasyente. Kahit na ang pinakamataas na paaralang medikal sa ibang bansa ay walang magagawa tungkol dito. Ang pasyente ay mamamatay sa sakit pagkatapos ng 1 o 2 araw ng higit pa. Puno ng pagmamataas ang mukha ni Lian, at hindi na siya makapaghintay na paalisin si Lito dito. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pumunta na si Lito sa harap ng kama ng ospital at nagpasok ng isang manipis na pilak na karayom sa glebela ng pasyente. Kumuha siya ng isa pang pinong pure poison pill at ipinainom sa pasyente. Matapos gawin ang mga bagay na ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at matiyagang naghintay. Namutla sa takot si Executive Wang. Pipigilan na sana niya ito, ngunit pinigilan siya ni Fe. Director, sa puntong ito, dapat tayong maniwala kay Lito. Siya lang ang pag-asa natin. Saglit na nag-alinlangan si Executive Wang na parang naramdaman niyang makatwiran ang sinabi nito, at tumango siya pagkatapos gumaling. Nagbulungan ng mga nurse, anong ginagawa niya? Bakit hindi pa ako nakakita ng ganoong paraan ng paggamot? Nabalitaan ko na gumamit siya ng acupuncture kahapon para gamutin ang tumor. Malamig na tiningnan ni Lian si Lito at ngumuso, naglalaro ka. Gusto kong makita kung anong klaseng pakulo ang ginagawa mo. Gayunpaman, isang nakakagulat na bagay ang nangyari ng napakabilis. Sa paglipas ng panahon, unti-unting huminto sa pagkibot ang pasyenteng may malubhang karamdaman at naging kalmado ang mukha. Ito ay imposible.
Ang mga ugat sa noo ni Lian ay pumipintig habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit na maririnig ang mga langit-ngit. Makalipas ang mga 5 minuto, biglang iminulat ng pasyente ang kanyang mga mata. Walang nakakita sa kanyang ginawa. Tanging anino ng kanyang mga bisig ang nakikita nila na tila gumuguhit ng kung anong anteng-anteng. Nang matapos ito, nawala ang pilak na karayom sa pagitan ng mga kilay ng pasyente, at isang patak ng gatas na puting maputik na likido ang lumabas sa butas ng butas. Ang likidong ito ang pangunahing lason sa katawan ng pasyente. Dahan-daang nakahinga ng maluwag si Lito. At tulala si Lia na biglang bumalik sa kanyang katinoan at nanunuya, "Pinaglalaroan mo ba kami na parang mga unggoy? Anong klaseng pagtrato ito?" Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang pasyente sa kama ay biglang umubo ng 2 beses, pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata at umupo. Mabilis na nagtanong si Executive Wang, "Ano ang pakiramdam mo?" Bumangon ang pasyente sa kama, gumawa ng 2 hakbang, at tuwang-tuwang sinabi, "Bueno, mas komportable ang aking tiyan kaysa kahapon." Ngumiti si Lito at sinabi, "Ang iyong sakit sa tiyan ay ganap ng gumaling, at hindi na ito mauulit sa hinaharap." Talaga. Maraming salamat. Ilang dekada na akong may sakit, at hindi pa ako gumagaling sa mga ospital sa buong bansa. Isa kang milagrong doktor. Ang pasyente ay patuloy na nakayuko. Sa pagtingin sa pasyenteng pinupuri si Lito, si Lian ay labis na nagulat na ang kanyang mga baga ay malapit ng sumabog. Ngumuso siya at tumalikod para umalis. "Vice Principal Joe, mangyaring maghintay." Biglang sabi ni Lito. Masyadong madilim ang ekspresyon ni Lian na maaaring tumulo ng tubig. Hinailan niya ang kanyang mukha at nagtanong, "Ano ito?" Malinaw kong natatandaan na walang problema sa aking race eta, ngunit mayroong isang bagay na mali sa gamot na nangangahulugan na may gumawa ng isang bagay dito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sa harap ng matalim na tingin ni Lito, iniwas ni Lian ang kanyang tingin. May bahid ng guilt sa tono niya. Nahulaan na ni Lito na si Lian ay malamang na naglalaro sa gamot na ginagawang isipin ng mga tao na siya ang may kasalanan. Sa oras na ito, dinala niya rito si Executive Wang at sinamantala ang pagkakataon para pukawin siya. Kung tungkol sa layunin ng kanyang paggawa nito, tiyak na may kinalaman ito kay Buang. "Binata, lahat nakatingin. Huwag mo akong sir-on." Madilim at malamig ang ekspresyon ni Lian habang galit na umalis. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Lian, napasimangot si Lito. Maraming beses nang sinubukan ng mag-ama na humanap ng mali sa isa't isa. Tila itinuring na nila ang kanilang sarili bilang isang tinak sa kanilang tagiliran at nais nilang alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Natatakot siya na hanggat nananatili siya sa ospital, maraming gulo. Sa pag-iisip nito, may kumikislap na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. "Kung maglakas loob kang saktan ako muli, huwag mo akong sisihin sa pagiging mabisyo." Sa hindi kalayuan, tumingin si Fe sa likod ni Lito, ang kanyang mga mata na puno ng pagkamangha at pagkamausisa. "Saan mo natutunan ang mga kakaibang kasanayang medikal na ito?" She leaned forward, tilted her head, and asked, "Gusto mo bang malaman?" Itinuro ni Lito ang kanyang pisngi at sinabing, "Una sa lahat, ibigay mo sa akin ang utang mo sa akin." Nagpautat na mula si Fe. Pinadyak niya ang kanyang mga paa at sinabing, "Hindi iyon nararapat." Ngumisi si Lito, inilagay ang kamay sa bulsa ng pantalon, at humakbang palayo. Hindi nagtagal, ito na ang takdang petsa kasama ang pamilya Argel. Si Lito ay umalis sa ospital at maagang umalis sa trabaho. Kinagabihan, dumating sila ng kanyang ama sa napagkasunduang hotel. Sa sandaling ito, sa pribadong silid, ang 5 tao mula sa pamilyang Argel ay nakaupo ng maaga. May 2 matandang lalaki na nakaupo sa upuan ng karangalan. Ang isa ay may goatee, at ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan. Tinawag siya ng kanyang pamilya na ninth uncle. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na Chinese-style na damit at may hawak na string ng rosewood Buddha bead sa kanyang kamay. Tahimik siyang umaawit ng mga kasulatang Budista, ngunit ang maladaga niyang mga mata ay puno ng puot. Ang lalaking ito ay ang lolo nilang Argel, ang aktwal na controller ng pamilyang Argel, si Leonard Argel. Hindi ko akalain na buhay pa pala ang maliit na walang kwenta. Ang matandang may goatee ang unang nagsalita. Ang Buddhist na kasulatan ay tumigil sa bibig. Itinaas niya ang kanyang mga talukap at dahan-daang sinabing, "Dapat ay ginawa na natin ang sinabi ko noon. Dapat ay pinaalis na natin siya. Kasalanan mo ang pagiging malambot ng puso at pag-uudyok ng gulo. Tama ka yan." Silang, na nakaupo sa ibabang upuan, ay galit na sinabi, "Ang walang kabuluhang iyon ay dapat na matagal nang namatay." Binigyan siya ni King Kong Argel ng isang sidilong sulyap. "May lakas ka pa rin ng loob na sabihin na hindi mo siya kayang harapin.
Nang marinig ito nilang, hindi siya nakaimik. Lolo, hindi lahat kasalanan nilang. Kakaiba ang Lito na iyon. Hinawi ni May ang kanyang mahabang buhok at sinabi sa matamis na boses. Malamig na bumantong hininga silang at hindi kumbinsido, sa pagkakataong ito, inimbitahan ko ang aking amo dito. Tingnan natin kung gaano ka-proud ang walang kabuluhang iyon. Dahil dito, ibinoling niya ang tingin sa binata na umiinom ng tsaa sa tabi niya. Ang binata ay tila 28 o 29 na taong gulang na may mahabang buhok na abot balikat. Nang marinig niya ito, ibinaba niya ang tasa ng tsaa at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, gagawin ko siyang hindi makalabas sa pinto ngayon." Kung may pagkakataon, pinakamahusay na hayaan silang tuluyang mawala sa mundong ito. Isang pahiwatig ng kasamaan ang bumungad sa malabo na matandang mata ni Yenard. Mr. Dulag, kung matutulungan mo kaming malutas ang problemang ito, tiyak na gagantimpalaan ka ng aming pamilya Argel. Habang nagsasalita siya, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na maglabas ng isang paper bag. Eto 500,000. Kung magtatagumpay tayo, 500,000 na lang ang natitira. Ang iba naman, hindi mo na kailangang managot. Lilinisin namin. Sa pagtingin sa makapal na tambak ng pera, ang paghinga ni Weller Dulag ay hindi namamalayang bumigat. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Huwag kang mag-alala, old master. Hindi kita pababayaan." Maya-maya lang ay may mga yabag na nagmumula sa labas ng pinto. Dumating si Lito at ang kanyang ama sa pintuan ng pribadong silid. Napahinto sila at nagkatinginan. Kabanata 36. Anak, mas mabuti kung hindi ka muna pumasok. Napakasama ng mga matatanda na iyon. Tiningnan ni Lino ang kanyang anak na may bahagyang pag-aalala. Gayunpaman, mukhang relaxed si Lito at ngumiti. Dad, don't worry. Magiging okay tayo basta nandito lang ako. Alam ni Lino ang init ng ulo ng kanyang anak, kaya hindi na siya nagsalita at tinapik si Lito sa balikat. Tara na. Nang bumukas ang pinto at maayos silang pumasok, narinig nila ang sarkastikong boses nilang. Tingnan mo, dumating ang walang kabuluhan. Sumimangot si Lito at hindi maiwasang mapangiti. I'm a good for nothing. Kung hindi mo man lang ako kayang talunin, hindi ba mas masama ka sa basura? Agad na nagngangalit silang. Bakit ba ang yabang mo? Kaya lang, wala ako sa magandang kalagayan noong araw na iyon. Pagkatapos noon, sinulyapan niya si Weller Dulag sa tabi niya. Natatakot ako na hindi ka magiging maswerte ngayon. Sa sandaling ito, napansin din ni Lito na tila pambihira ang binatang nakaupo sa tabi nilang. Maningning ang kanyang mga mata at matigas at tuwid ang kanyang katawan. Sa unang tingin, halatang martial artist siya. Anak, mag-ingat ka. Walang magandang intensyon ang mga lalaking ito. Bulong ni Lino. Oo. Sabay tingin ng malamig sa binata. Umubo si King Kong at ipinakilala siya kay Lito at sa kanyang anak. Si Mr. Dulag ang amo nilang. Bahagyang tumanggo si Lito sa kanyang ulo, hindi masyadong malamig o masyadong mainit. It turns out that you are the legendary good for nothing of the Argel family. I finally have a chance to meet you today. Nice to meet you. Tumayo si Weller at naglakad na may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Anong sabi mo? Nagalit si Lino sa isang iglap. Nagtaas ng kilay si Weller at mayabang na sinabi, "Mali ba ako? Hindi ba't iyon ang sinasabi ng mga tao? Huwag kang magkamali. I mean no harm. Nagbibiro lang ako. May ganyan bang biro na katulad mo?" Sa sobrang galit ni Lino ay tumaas at sumakit ang kanyang dibdib. Tuturuan pa sana siya ng leksyon, narinig niyang biglang sinabi ni King Kong. Lino, sa tingin ko kailangan mong malaman na si Mr. Dulag ang young master ng #1 martial arts club sa Badok. Ano? Si Lino, na nagtaas ng kalahati ng kanyang kamao, ay biglang nanlamig, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Kilalang kilala na ang martial arts ay isang mataas na iginagalang na anyo ng pagsasanay sa estado. Sa hukbo, marami rin ang mga martial arts masters na naglilingkod sa bansa, kaya ang mga martial arts practitioners ay lubos na iginagalang. Sa batayan na ito, madaling bumuo ng puwersa na hindi maaaring maliitin dahil sa malakas na koneksyon at lakas nito. Mayroong mga martial arts club sa lahat ng laki sa bawat lungsod. Maging ang lokal na pamahalaan o lokal na mga bully ay takot na takot sa mga sikat na iyon. Sa Badok City, isa sa kanila ang pinakasikat na martial arts club. Ang numero 1 martial arts club. Nag-aatubili na ibinaba ni Lino ang kanyang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi naman sa takot siya sa kamatayan. Kung nasaktan niya ang numero 1 martial arts club, magdurusa ang kanyang anak at anak na babae. Ayaw mo ba akong suntukin?
Bakit hindi mo ako sinaktan? Nang makitang binawi ni Lino ang kanyang kamay, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Weller. Pinandilatan siya ni Lino at ngumuso. Lubhang ayaw niyang umatras ng isang hakbang. Ang ama ng isang walang kabuluhan ay isa ring walang kabuluhan. Tumawa si Weller at bumalik sa kanyang upuan. Nang marinig ito ni Lito, hindi na niya ito napigilan. Nang siya ay hahakbang pasulong, siya ay pinigilan ni Lino. Anak, huwag mong gawin iyon. Hindi natin kayang masaktan ang mga tao mula sa numero 1 martial arts club. Ang mga salita ng kanyang ama, na puno ng pinipigilang kawalan ng kakayahan, ay nagparamdam kay Lito ng labis na pagkabalisa. Haha, walang bagay sa mundong ito na hindi ko kayang masaktan. Ngumisi si Lito sa kanyang puso. Siyempre, hindi niya sinabi ng malakas. Dama po ang malamig na tingin ni Lito kay Weller. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig. Mayroong isang mahinang kalupitan na nakapaloob sa loob nito. Sige, Lino, may dala ka ba? Bilasan na iabot ito. Gustong magsalita ni Lito, ngunit may hangin ng superiority sa kanyang maladaga na mga mata. Siyempre dala ko yung Race Eta. Tinapik ni Lino ang kanyang dibdib at pagkatapos ay iniba ang paksa. Ngunit kung gusto mo, dapat kang sumang-ayon sa aking mga tuntunin at hayaang mabawi ni Lito ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana. Haha, sa tingin mo papayag ako na palitan ng anak mo ang apo ko? Sabi ni Yenard habang pinapaikot-ikot ang mga butil ng Buddha sa kanyang kamay at kinulat ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa tabi niya, nagsimula na ring tumawa si Ninth Uncle at ang iba pa. Matanda, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Naikuyom ni Lino ang kanyang mga kamao ng napakahigpit kaya't ang mga ito ay lumangit-ngit, at ang mga asul na ugat sa gilid ng kanyang mga mata ay tumalon. Haha, Lino? Kung hindi ako nagsinungaling sa iyo, paano ko hahayaan kang kunin ang Race Eta ng masunurin? Pagkatapos ng maraming taon, wala ka talagang pag-unlad. Si King Kong ay tumawa ng masama, na inihayag ang isang subo ng umuusok na itim na ngipin. Wala ka talagang kahihiyan gaya ng dati. Sinamantala mo ang sakit ko para pilitin ang pinagkakatiwalaan kong nasasakupan, kinuha ang posisyon ng padre de pamilya, at pinaalis si Lito. Nagsinungaling ka pa sa akin na patay na siya. Sa pag-iisip ng mga madugong alaalang ito, nagngangalit si Lino sa galit. Hindi na ako makapaghintay na punitin kagamit ang aking mga kamay at kainin ang iyong laman. Sa kasamaang palad, hindi matutupad ang iyong hiling. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni King Kong. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay kay Weller at sinabing, Mr. Dulag, mag-ingat ka. Huwag madumihan ang sahig. Nagsalubong ang mga kilay ni Lino, at medyo namutla ang kanyang mukha. Ano? Anong gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Lumakad papunta sa kanya si Weller Dulag na may mapanganib na ngiti. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, syempre gusto kong ibigay mo ang Race Eta ng masunurin. Habang nagsasalita siya, ang kanyang masamang tingin ay bumagsak kay Lito. Biglang nagbago ang mukha ni Lino, at bigla siyang humakbang para pigilan sina Weller at Lito. Anak, tumakbo ka. Angal niya. Hindi ganoon kadaling tumakas. Hinawakan ni Weller ang isang upuan gamit ang kanyang mga kamay at inihagis ito sa pinto, na nakaharang sa daan. Si Lito, sa kabilang banda, ay pinanood ang lahat ng ito ng walang kapantay na katahimikan. Parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng nangyari. Matanda, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang Race Eta, kung hindi, ang mesang ito ang magiging katapusan ng iyong anak. Habang nagsasalita siya, sinuntok niya ang mesa. Boom! Sa isang malakas na putok, ang mesa ay nabasag sa ilang piraso at lumipad palayo. Uncle Lino, ang aking master ay ang young master ng number 1 martial arts club. Ikaw at si Lito ay hindi sapat para pagpawisan siya. Pinapayuhan ko kayong ibigay ang Race Eta sa lalong madaling panahon. Sa gilid, komportableng umupo silang sa kanyang upuan at mayabang na sinabi. Ipinalakpak din ni May ang kanyang mga kamay, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkamangha. Nakakamangha si Kuya Weller. Nang marinig ang papuri ng magandang babae, tuwang-tuwa si Weller at lalong naging mayabang. Sa pagtingin sa mga basag na piraso sa lupa, ang mga labi ni Lino ay pumuti. Tumingin siya kay Lito at nahihirapang sinabi, okay, ibibigay ko sa iyo ang Race Eta, basta palayain mo ang anak ko. Walang problema, walang problema. Napangiti si Yenard ng mapagkunwari, at isang pahiwatig ng pagkalkula ang sumilay sa kanyang matandang mata. Walang pagpipilian si Lino kundi kunin ang Race Eta mula sa kanyang bulsa sa dibdib. Mabilis na humakbang silang at kinuha ang Race Eta. Haha, Lino, tanga ka talaga.
Tumawa siya ng malakas at pagkatapos ay sinabi kay Weller, "Guro, harapin mo sila. It's not a big deal." Para sa akin, ang pagpatay sa isang matanda at isang bata ay kasing dali ng pagdurog ng dalawang langgam. Lumapit si Weller sa kanila ng agresibo. "Grupo ka talaga ng mga halimaw." Ang mga mata ni Lino ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sayang. Nang siya ay nakaramdam ng kaba, isang mahabang buntong hininga ang biglang umalangaw-ngaw. Ang taong nagbubuntong hininga ay walang iba kundi si Lito. Sumimangot si Weller at malungkot na tumingin sa kanya. "Basura, nagbubuntong hininga ka ba para sa iyong sarili kapag namatay ka?" Nang marinig ito, ibinaba ni Lito ang kanyang mga mata at mahinahong umiling. "I'm sad for you, dahil malapit ka nang mamatay." Pagkatapos nito, bigla niyang itinaas ang kanyang mga talukap, at ang kanyang maaliwalas na mga mata ay biglang naglabas ng nakakatakot na malamig na liwanag. Kabanata 37. Ano? Natigilan si Weller. Nang mag-react siya sa sinabi ni Lito, tumawa siya ng malakas habang hawak ang tiyan niya. "Are you crazy? This guy must be a crazy." Nagsimula ring tumawa ng malakas sina King Kong, Lang, at ang iba pa. "I'm afraid he's going to die soon." Baka inatake siya sa puso. Ang mga mata nilang ay puno ng luha. Puno rin ng panunuya ang mukha ni May, at ang kanyang mga mata na hugis almond ay tumingin kay Lito ng may paghamak. Sa gitna ng tawanan ng lahat, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito. Sa kanilang mga titig, idiniin niya ang kanang hintuturo sa mesa. "You good for nothing, what do you want to do? Gusto mo bang basagin ang mesa tulad ko? Gusto mo bang pahiram ako ng martilyo?" Hinaplos ni Weller ang kanyang tiyan, na sumasakit sa kakatawa, at sinabing puno ng pang-aalipusta ang mukha. Ang kanyang mga salita ay nagpatawa muli sa lahat, at silang ay halos tumawa at nahulog mula sa upuan. Inilibot ni May ang kanyang magagandang mata. "Mamamatay ka na. Tumigil ka na sa pagpapanggap." Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakarinig siya ng bahagyang pagklik sa hangin. Bago pa makapag-react ang iba, agad na binago ni Weller, na isang martial arts practitioner, ang kanyang ekspresyon. Ito ay, tinitigan niya si Lito nang hindi makapaniwala. "Tingnan mong mabuti. Sino ang walang kwenta?" Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Lito, ngunit may lamig na nagpang-ineg. Nang matapos siyang magsalita ay biglang may kumatok sa mesang makapal ng palad. Pagkatapos, gamit ang kanyang mga daliri bilang sentro, mas maraming bitek ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang nakakatalim na tunog ng isang piraso ng kahoy na sumasabog ay yumanig sa puso ng lahat ng nasa silid. Ang eksenang ito ay parang mga espesyal na epekto ng isang pelikula, na nagparamdam sa mga tao na hindi totoo. Natigilan si Weller. Ibinuko niya ang kanyang bibig at nakalimutang isara iyon. Pang! Ilang segundo lang ay napunit na agad ang buong mesa. Ang mga tasa at iba pang bagay ay nahulog sa sahig, at ang sahig ay nagkagulo. Tiningnan ni Lino ang lahat ng ito at gulat na tumingin sa kanyang anak. Napakalakas na puwersa, maaaring si Lito ay isang martial arts practitioner. Pero bakit hindi niya binanggit ang ganoong kahalaga noon? Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pamilyar ang kanyang anak. Si Yenard at Ninth Uncle, na nakangiti pa rin na may mga kulubot sa kanilang mga mukha, ay sobrang nakakatakot sa sandaling ito. Kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang sugpuin ito, ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng pagkabigla at takot. Sa sobrang takot ni May ay napasigaw siya ng malakas. Mabilis siyang tumayo at maingat na tinitigan si Lito. "Humph! Huwag mong isipin na ikaw lang ang marunong maglaro." Tinitigan nilang nang makamandag si Lito. "Masyado kang mababa sa amo ko. Master, tama ba ako?" Dahil tinitigan ng umaasang mga mata nilang, kahit na nag-aalangan si Weller, nagawa pa rin niyang kumapit at nag-aatubili na tumango. "Hindi. Tama." Sa mga taong ito, si Weller lang ang nakakaalam kung gaano nakakatakot ang lakas ni Lito. Nag-practice siya ng martial arts sa loob ng 20 taon, ngunit maaari lamang niyang tipunin ang kanyang tunay na chi sa kanyang mga kamao at basagin ang isang sulok ng makapal na mesa sa isang suntok. Si Lito, sa kabilang banda, ay gumamit lamang ng isang daliri upang durugan ang buong mesa. Hindi niya inaasahan na ang maalamat na walang kabuluhan ay talagang isang martial arts master. Kahit na si Weller ay nakadama ng labis na panghihinayang sa kanyang puso sa sandaling ito, mahirap para sa kanya na umatras. Upang mapanatili ang kanyang reputasyon, maaari lamang siyang kumapit. 2 milyon. Sa isang tabi, dumating ang mabangis na boses ni Yenard. "Patayin ang walang kabuluhang iyan. Bibigyan kita ng 2 milyon." Nang marinig ang 2 milyon, ang puso ni Weller ay nanginig at ang kanyang mga mata ay napuno ng kasakiman. "Deal? Hehe.
Bigla niyang itinaas ang kanyang kanang braso, at ang pag-akyat ng genuine chi ay natipon sa kanyang palad. Kung titingnang mabuti, tila may maputlang dilaw na daloy ng hangin na umiikot dito. Brat, this is my new move. You're lucky. I'll start with you today. Kadalasan, ang mga martial arts practitioner ay bihirang magpakita ng ganoong mataas na antas ng mga galaw sa harap ng mga ordinaryong tao. Sa karamihan, maglalaban sila ng suntok at sipa. Sa makatuwid, nang makita ni King Kong at ng iba pa ang mga galaw ni Weller, inalis nilang lahat ang gulat at natuwa. Ikaw ay walang kwenta, tapos ka na. Master, patayin mo siya. Tuwang-tuwang sigaw nilang. Itinaas ni Weller ang sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Umatras siya ng isang hakbang gamit ang kanyang kaliwang binti at sumipa muli, at ang kanyang buong lakas ay nag-shot patungo kay Lito na parang isang palaso. Pumunta ka sa kamatayan. Ngunit sa isang kisap mata, si Weller ay sumugod na sa harap ni Lito at hinampas ang kanyang ulo gamit ang kanyang palad. Ang malakas na impact ay humihip sa buhok ni Lito. Sa buong proseso, ang ekspresyon ni Lito ay kalmado gaya ng tubig, at ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Nang makita ang lahat ng ito, si Lino ay walang oras na tumayo sa harap ng kanyang anak, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa payat na mukha ni Yenard. Sa mata ng lahat, tiyak ang pagkamatay ni Lito. Gayunpaman, wala pang isang kisap mata, si Lito, na nakatayo ng maayos, ay nawala sa isang iglap. Anong nangyayari? Natigilan si Weller. Sa pagkakataong ito, may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Iniangat niya ang ulo, ngunit bago pa siya makapag-react ay isang makapal at matigas na sampal ang sumalubong sa kanya. Pak! Halos tumagos ang sampal na ito sa eardrum ng lahat. Pinalipad si Weller. Lumipad ang kalahati ng kanyang ngipin mula sa kanyang bibig at bumagsak sa sahig. Ungol. Direktang binugbog hanggang mamatay si Weller. Tinakpan niya ang dagwang bibig at napasigaw. Ang lahat ng ito ay tumagal lamang ng isang segundo. Nang makita ng lahat ang nangyari, nakita na lamang nila si Weller na sumisigaw sa sahig, ang kanyang nagkalat ng ngipin at dugo, at si Lito na nakatayo sa isang tabi na parang walang nangyari. Ito. Imposible. Sabay na bulalas ni na Yenard at Ninth Uncle na si King Kong. Silang, na kanina pa kampante, ay nanlaki ang mga mata sa sandaling ito. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Matagal nang namutla ang maliit na mukha ni May. Galit niyang tinitigan si Lito at tahimik na tumalikod ng ilang hakbang pabalik sa sulok. Para naman kay Lito, mukhang wala siyang balak na tumigil dito. Itinaas niya ang kanyang paa at dahan-daang naglakad patungo kay Weller. Bagamat ang bawat hakbang niya ay napakagaan, ito ay kasing lalim ng mga yapak ni kamatayan, na naging sanhi ng panginginig ng puso ni Weller. 3 beses mo na akong pinagalitan ngayon, pero nasample kita ng 3 beses. Sobra na. Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay gumulong sa isang mahinang ngiti. Puno ng takot ang mukha ni Weller. Sapat na ang sampal na ito para patayin ang kalahati ng kanyang buhay. Kung binigyan pa niya siya ng 2 sampal, malamang na mamatay siya. Binabalaan kita, kapag na-offend mo ako, ibig sabihin na-offend mo ang martial arts club. Maghihirap ka ng husto. Ang kanyang mga salita ay hindi malinaw, at ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Sa mundong ito, hindi gugustuhin ng sinumang normal na tao na pukawin ang isang martial arts club, lalo na ang isang tulad ni Lito, na walang kapangyarihan o impluwensya. Nako, natatakot ako. Nagkunwaring natatakot si Lito, pagkatapos ay winagaway niya ang kanyang kamay at muling sinampal siya. Puff! Nagluwa siya ng isa pang subo ng dugo, at lumabas ang ilan sa kanyang mga ngipin. Gayunpaman, si Weller ay walang kahit katiting na lakas para gumanti. Bigla na lang kitang-kita ng iba. Paano ito posible? Paanong natalo ng walang kabuluhang iyon ang aking master? Laking gulat nilang natulala siyang nakatayo doon. Ikaw. Huwag kang lalapit. Sa wakas ay lumitaw ang takot sa mukha ni Weller. Puno ng dugo ang mukha niya. Parang pool ng putik, umatras siya. Mr. Dulag, di ba? Hindi ka ba masyadong mayabang ngayon? Bakit ka sumuko pagkatapos lang ng 2 sampal? May isa pang sampal. Huwag kang hihimatayin. Hindi magiging masaya. Ang mukha ni Lito ay puno ng mga ngiti, ngunit ang ganitong uri ng ngiti ay nagparamdam sa lahat ng naruroon na nanlamig ang kanilang gulugod. Kabanata 38. Anong halimaw? Kinagat nilang ang kanyang mapupulang labi at nagmura sa mahinang boses. Puno ng takot ang mga mata niya. Pak! May isa pang malinaw at malakas na tunog sa tahimik na hangin. Sa pagkakataong ito, walang tunog ng pagsusuka ng dugo dahil nahimatay na si Weller. Hoy!
Bumangon ka na at magpatuloy sa paglalaro. Sinipa ni Lito si Weller na parang patay na baboy, ngunit hindi tumugon si Weller. Nagkibit balikat si Lito nang walang magawa, tila nawalan siya ng malay. I'll have to trouble you to find someone stronger next time. Kung hindi, sobrang boring. Lumingon siya at dahan-daang sinabi kina Yenard lang, at sa iba pa. Sila ay nagpaplano kung paano patayin si Lito at ang kanyang anak, ngunit ngayon ay tahimik na sila tulad ng mga cicadas. Wala silang lakas ng loob na gumalaw. Ikaw naman. Biglang bumagsak ang tingin ni Lito kay Lang, at ang temperatura ay agad na bumaba sa 0. Sa harap ng titig ni Lito, naramdaman nilang na para siyang biktima na tinutumbok ng isang agila at naghihintay na katayin. Akmang tatakas na siya, isang figure ang bumungad sa kanyang harapan. Si Lito ay lumitaw na sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang leeg. Tumigil ka. Hindi sinasadyang sumigaw si King Kong. Paus na paus ang matanda niyang boses na para bang masisira na. Ngumiti ng masama si Lito. Nagbigay siya ng puwersa sa kanyang braso, dahilan para matamba silang sa sahig at tumapak sa kanyang ulo. Napaungol silang sa sakit, ngunit mahigpit siyang nakontrol ni Lito. Kung maglakas loob kang hawakan silang, papatayin kita. Ang mga butil ng Buddhist sa kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinuyam niya ito. Oh, pwede mo namang subukan. Ngumiti si Lito at isang silver light ang kumislap sa kanyang kamay. Isang pilak na karayom ang lumipad palabas. Ang string ng beeswax bead sa mga kamay ni Yenard ay biglang naputol at nahulog sa lupa na may kaluskos na tunog. Bumaba si King Kong, at agad na namutla ang kanyang mukha. Naunawaan na niya na si Lito ngayon ay hindi na ganoon kasakit at mahinang tao na nasa awa ng iba. Bitawan mo silang. Sa isang sigaw, humakbang pasulong si May. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Natutunan ni May ang ilang kung fu mula kay Weller sa pang-araw-araw na buhay. Sa sandaling ito, direkta niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at naglunsad ng palihim na pag-atake sa likod ni Lito. Masyadong tamad si Lito na harapin siya. Hinawakan niya ang kanyang palso at nakangiting sinabi, hindi bagay para sa iyo ang isang shrew, pink na damit na panloob. Paano mo nalaman? Natigilan si May, at pagkatapos ay namula ang kanyang mga pisngi. Little Rogue, kunin mo ito. Habang nagsasalita siya, sinipa niya ang pandiyan ni Lito. Gusto mong wala akong anak? Hindi maganda yon. Tumawa si Lito. Hinawakan niya ang binti niya at ipinahid ito ng husto sa kanyang balingkinitan at puting nyebe na hita. Well, it's not bad. Malambot at makinis, pero sayang naman at masyadong masungit. Walang lalaking magkakagusto. Tinulak niya siya palayo sa mahinang loob. Ikaw. Dahil niloko sa harap ng napakaraming tao, nahihiya at nagalit si Lito, ngunit alam niya na hindi siya katapat ni Lito. Sa sobrang galit niya ay namula ang mata niya. Lito, paano mo pakakawalan silang? Sabi ni King Kong na may malungkot na mukha. Well. Ngumiti si Lito at kumuha ng itim na tableta. A-Life for A-Life. Kung kakainin mo ito, pakakawalan ko ang mahal mong apo. Lolo, huwag mong kainin. Sabay na sabi ni Nalang at May. Tinitigan ni King Kong ang tableta na may hindi tiyak na ekspresyon. Sa huli ay tumango na lamang siya. Kakainin ko. Sa pagmamasid sa matandang lalaki na nilunok ang tableta, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito. Matanda, sa tingin mo ba ito ay isang lason na papatay sa iyo kaagad? Malamig na tinitigan siya ni Lito. Haha, nilason mo ang tatay ko ng higit sa 10 taon at pinahirapan siya ng napakaraming taon. Sa tingin mo ba madali lang kitang bibitawan? Nagbago ang ekspresyon ni King Kong. Paano mo nalaman? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Lito at sinabing, huwag kang matakot. Hindi ito nakakatakot. Ito ay tinatawag na heartbreaking pill. Ito ay para lang pahirapan ka sa pananakit ng tiyan araw-araw, na para bang nasira ang iyong atay at bituka. Pagkaraan ng 100 araw, sisubog ang iyong 5 laman loob at ang 7 siwang mo ay magdudugo hanggang sa mamatay. Nang marinig ito ni King Kong, nahimatay siya sa galit nang makita ang puting papel. Nakakatamad na magkaroon ng ganitong masamang tibay ng pag-iisip. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at sinipa silang. Napaungol silang at nawalan ng malay. Sa sandaling ito, lumingon si Lito upang tingnan ang nanginginig na si Ninth Uncle. Nako, muntik ko nang makalimutan. At ikaw ba ang nagpahatid sa akin sa baryo noon? Huwag mo akong patayin. Biglang bumagsak sa sahig si Ninth Uncle. Patuloy siyang yumuko at humihingi ng awa, kumatok sa sahig ng malakas. Hindi kita papatayin. Dahan-dahang lumuhad si Lito sa tabi niya at malamig na sinabi, tulungan mo akong magdala ng mensahe sa mga bastos na iyon ng pamilyang Argel.
Ako, si Lito, ay nakabalik na. Babayaran mo ang utang mo sa akin ng libu-libong beses. Pagkatapos noon, tumayo siya at lumapit sa kanyang ama. Tay, alis na tayo. Gulat na tiningnan ni Lino ang kanyang anak. Puno siya ng kuryosidad tungkol sa lakas ni Lito. Pero sa huli, isang mabait na ngiti lang ang ipinakita niya at tumango. Pagtingin sa likuran ng matanda at unti-unting pag-alis ng binata, pinunasan ni Ninth Uncle ang malamig na pawis sa noo at nagpakawala ng mahabang hininga. Sa labas ng hotel, biglang tinapik ni Lino ang kanyang noo. Nako, nakalimutan kong kunin ang race eta. Habang nagsasalita siya, gusto niyang bumalik, ngunit pinigilan siya ni Lito. Tay, wala namang espesyal sa race eta na yan. I'll give you a better one. Sa pamamagitan nito, kumuha si Lito ng isang piraso ng papel at sinabing, mayroong detalyadong formula at paraan ng paghahanda dito. Kailangan mo lang hilingin sa mga manggagawa sa pabrika na gawin ito ayon sa formula na ito. Walang pag-aalinlangan si Lino sa lakas ng kanyang anak, kaya kinuha niya ang race eta ng walang pag-aalinlangan. Madaling bumili ng iba pang mga halamang gamot, ngunit hindi ko pa narinig ang tungkol sa Mirage Dragon Beadgrass. Natatakot akong hindi ko ito mabili. Tiningnan ni Lino ang race eta at sinabing may pagkabalisa. Ako na ang bahala dito. Ihanda mo na ang ibang mga halamang gamot sa lalong madaling panahon. Malabo na naalala ni Lito na noong huling beses na pumunta siya sa Auspicious Clouds Mountain upang pinuhin ang Vitality Reinforcement Pill, tila nakita niya ang Mirage Beadgrass sa bundok. Sa sandaling nagpaalaman silang dalawa, si Lino ay agad na pumunta sa paliparan, habang si Lito ay nagtungo sa Yangtze Mountain na mag-isa. Dahil hindi weekend, walang masyadong turista sa Yangtze Mountain. Si Lito ay nakatayo sa paanan ng bundok, iniisip kung saan siya dapat pumunta para hanapin ang Mirage. Biglang huminto sa kalsada ang isang marangyang sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matipunong lalaki na nasa middle-aged na. Nakasuot siya ng formal na damit at may short crew cut. Agad namang bumaba ang isa pang dalaga. Siya ay mga 18 o 19 na taong gulang. Maisla ng kanyang mukha at kasing puti ng nyebe ang kanyang balat. Ang kanyang maikling buhok ay maayos, na nagpapakita ng isang bahagi ng kanyang snow white swan neck. Hindi lamang siya mukhang lalaki, ngunit binigyan din niya ang mga tao ng pakiramdam ng pagiging inosente at kaibig-ibig. Ang batang babae ay balingkinitan, nakasuot ng simpleng puting sando at isang pares ng slim sky blue jeans. Ang ordinaryong damit na ito ay kasing ganda ng isang modelo sa isang magazine. Maging si Lito ay hindi napigil ang sumulyap pa sa isang hindi makamundong babae. Tumayo silang dalawa sa magkabilang gilid ng pintuan sa likod at tinulungan ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting tangsuit. Lolo, may kailangan ba talaga tayo dito? Ang batang babae ay tumingin ng mausisa sa loob ng bundok, at ang kanyang boses ay kasing ganda at kaaya-aya gaya ng isang dilaw na ibon sa isang lambak. Magiliw na ngumiti ang matanda. Kung hindi ko hahanapin, paano ko malalaman? Pero ayon sa aking paghuhusga, napakataas ng posibilidad na mahanap ito. Napaiwas ng tingin si Lito sa babae. Nang makita niya ang matanda ay bahagya siyang nagtaas ng kilay. Mukhang may genuine chi na dumadaloy sa katawan ko. Ungol niya sa mahinang boses. Nitong mga nakaraang araw, marami na siyang nakitang tao, at kahit ilang martial arts practitioners. Bagamat sila ay makapangyarihan, walang makakabuo ng tunay na sirkulasyon ng chi sa kanilang mga katawan. Ibig sabihin, mababaw lang ang tinatawag na gawin ng mga iyon. Tungkol naman sa matanda, bagamat napakahina ng kanyang genuine chi, bihira ito. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Isang malinaw at galit na tanong ang narinig. Napansin ng maikling buhok na batang babae na nakatitig si Lito sa kanyang lolo, kaya hindi niya maiwasang mag-ingat. Nang makita ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakatayo sa tabi ng matanda, ay agad na naging alerto at tinulak si Lito. Brat, umalis ka. Kabanata 39. Si Lito ay pinakaayaw na itinulak at itinulak ng iba sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, naging malamig ang kanyang mukha, at tumangala siya at sinabing, ang daan na ito ay hindi tinatakbuhan ng iyong pamilya. Nakatayo ako kung saan ko gusto. Anong karapatan mo para hilingin sa akin na umalis? Hindi ka marunong mag-appreciate ng favors. Gusto mo gawin ko to, di ba? Sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hinawakan ang balikat ni Lito gamit ang kanyang kaliwang kamay, at hinawakan ang kanyang palso gamit ang kanyang kanan, handang suluhin siya. For the sake of this beauty, I will give you a chance to apologize to me, or I will destroy you. May bahid ng lamig sa mga mata ni Lito. Get rid of me. Young man, you're talking big. Kumain ka ba ng kapirasong walang utak?
Nakakatawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Aside, hindi napigilan ng maikli ang buhok na mapatawa ng marinig iyon. Ang yabang kaya? Ungol niya. Sa sandaling ito, sinabi ng matandang lalaki sa tabi ng batang babae, Jean, may gagawin pa tayo. Huwag ka ng manggulo. Halatang halata na may respeto ang nasa middle-aged na lalaki sa matanda. Galit niyang tinitigan si Lito at nag-aatubili na binitawan ang kanyang kamay. Ang swerte mo, no? Salamat, Mr. Tuko. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Tere na. Ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Akmang aalis na silang tatlo, isang hindi nagmamadaling boses ang nagmula sa likuran. Teka, hindi ka pa nagsusorry sa akin. Nagulat silang tatlo at sinalubong ang malamig at matigas na tingin ni Lito. Ano ang pinagsasabi mo? Say it again. Marahas na sabi ng nasa katanghaliang gulang na parang ididiin siya sa lupa at hihimasin. Hindi ka pa nagsusorry sa akin. Hindi nagmamadaling sabi ni Lito at nilagay pa ang kamay niya sa bulsa ng pantalon niya, na para bang wala siyang pakialam. Nang makitang hindi siya sineseryoso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, galit na galit ang nasa katanghaliang gulang. Nililigawan mo si kamatayan, hindi ba? Halatang galit ang matandang katabi niya. Kumunot ang noo niya at sinabing, bata, buti na lang at pinakawalan kita ngayon lang. Huwag tumanggi sa isang toast para lang maparusahan. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya. Pakiusap, master, sino ang kailangan mong bitawan? Huwag mong bigyan ng paraan ang iyong sarili, okay? Tinuro niya ang medyo may edad na lalaki. Naglakad lang ako sa kalsada at pinagalitan at pinagbantaan ng walang dahilan ang lalaking ito. Hindi ba dapat humingi ka ng tawad? Agad na tumaas sa galit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Naglakad siya pasulong na nakatali ang manggas at handa ng kumilos. Aside, sumimangot ang babaeng maikli ang buhok. Gusto mo bang ipaalala kay Uncle Jean? Huwag mo siyang masyadong patulan. Hindi makakabuti kung mamatay siya. Napangiti ang matanda. Alam ni Jean kung ano ang mahalaga. Dalawang hakbang pasulong si Jean Malot at tumayo sa harap ni Lito. Hindi na siya masyadong nagsalita at mabilis na sinuntok si Lito. Ngumiti si Lito. Sa mga tuntunin ng kasanayan lamang, ang bilis ng taong ito ay napakahusay, kahit na halos kapareho ng kay Wei, ngunit sa kasamaang palad, para sa kanya, ito ay napakabagal pa rin. Masyadong mabagal. Kinagat niya ang kanyang mga labi at umiwas sa isang iglap. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaligtaan at sumuray-suray. Nang makita ang eksenang ito, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ng matandang lalaki na nanunood ng labanan. May hindi tama. Sabi niya sa mahinang boses. Anong mali? Napatingin ng dalagang maikli ang buhok sa kanyang lolo. Mahigpit na sinundan ng mata ng matanda si Lito, at bahagyang nagdilim ang kanyang mukha. Natatakot ako na ang binatang ito ay hindi simple. Humph! Ang swerte niya lang. Baka naging pabaya si Uncle Jean. Ngumuso ang batang babae at sinulyapan ang payat na si Lito na may paghamak. Hindi naman siya mukhang martial arts practitioner. Si Uncle Jean ang kampyon ng Provincial Martial Arts Circle. Madali lang siyang makitungo sa kanya. Tumango ang matanda. Baka nag-o-overthink ako. Sok-sok. Ang bagal ng galaw mo, at ang level mo lang. Ang yabang mo kanina. Matapos iwasan ang kamao ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, tumayo si Lito sa gilid habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, na mukhang mapagmataas. Ikaw. Palibhasa'y nagalit ng ganito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagdagdag ng panggatong sa apoy. Bastos, brat, na-provoke mo ako. Kunin mo to. Bigla niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ang mukha ni Lito na kasing bilis ng kidlat. Napakabilis niya na kahit ang huni ng hangin ay maririnig. Ganyan, Tio Jean. Nang makita ito, tuwang-tuwa na pumalakpak ang maikling buhok na dalaga. Hindi siya makapaniwala na makakatakas ang bata sa pagkakataong ito. Gayunpaman, bago pa man tumunog ang kanyang pangalawang palakpak, ang kanyang maputi at malambot na maliit na kamay ay biglang nanlamig sa hangin. Biglang tumahimik ang hangin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa posisyon pa rin ng pagsipa, at ang kanyang bukong-bukong ay 1 sentimetro lamang ang layo mula sa pisngi ni Lito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi siya makagalaw. May dalawang manipis na daliri sa kanyang bukong-bukong, at ang may-ari ng mga daliring ito ay si Lito, na hindi nagbago ang kanyang ekspresyon mula simula hanggang katapusan. Paano? Paano ito posible? Dilat na dilat ang malinaw na mga mata ng maikling buhok. Tinakpan niya ang bibig gamit ang maliliit niyang kamay, para siyang nakakita ng multo.
Hindi ako nagkamali ng nakita. Ang lakas ng tila ordinaryong binata na ito ay higit pa sa Mount Green. Walang magawa ang matanda. Kasabay nito, may bakas ng panghihinayang sa kanyang puso. Diretso lang ang paghingi niya ng tawad, pero hindi niya akalain na mapapasabak siya sa ganoong gulo dahil sa kanyang panandaliang kay-abangan. Sa sandaling ito, ang matigas na mukha ni Jean Malot ay namula na, at ang mga butil ng pawis ay tumulo sa kanyang mga pisngi. I don't believe. Kakaiba. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at nagmura ng hirap. Nakakalungkot na kahit ibuhos niya ang buong lakas sa binti na iyon ay hindi pa rin niya maigalaw ang dalawang daliri ng kanyang kalaban. Kung ikukumpara sa kanyang buong lakas na lumalaban, mukhang relaxed si Lito. Nilagay pa niya ang isa niyang kamay sa likod niya na may ngiti sa labi. Ito ay isang insulto kay Jean. I kindly advise you to beg for mercy. Otherwise, in another minute, mapupunit na ang leg muscles mo at gagaling ka in 3 months. Walang pakialam na sabi ni Lito. Brat, stop teasing me. Maghiwa-hiwalay man ang muscle sa buong katawan ko, hinding-hindi ako magmamakaawa. Sigaw ni Jean sa paos na boses. Nadama ni Lito na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may masamang ugali at hindi isang mabuting tao. Ngunit sa sandaling ito, nalaman niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may napakalakas na karakter. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umungal, at ang kanyang mga binti ay biglang nagpuwersa. Isa-isang bumulwak ang mga asul na ugat at mga daluyan ng dugo sa kanyang mga binti na mukhang nakakatakot. Hindi maganda. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakatingin sa gilid. Kung magpapatuloy ito, masisira ang mga litid at sisidlan ng binti ni Jean. Kung ganoon, mapilayan ang kanyang binti. Nataranta ang babaeng maikli ang buhok nang marinig iyon. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Pigilan mo na si Uncle Jean. Sa sandaling ito, bahagyang hinigpitin ni Lito ang kanyang mga daliri at inihagis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki pabalik. Pang! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay itinapon at ilang beses na gumulong sa lupa. Tito Jean. Mabilis na humakbang paarap ang dalagang maikli ang buhok at tinulungang makatayo ang medyo may edad na. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito na may ilang mga reklamo. Bakit ang bisyo mo? Pagkatapos noon, tumayo siya at lumapit kay Lito. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balingkinitang bewang na tila sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hoy, ikaw! Tumigil ka! Si Lito, na tinapik ang kanyang puwitan at aalis na sana, ay tumigil nang marinig niya ang kaaya-ayang boses na ito. Lumingon siya at nagtanong, anong ginagawa mo? Nasaktan mo si Uncle Jean. Hindi kita bibitawan. I want to have a competition with you. May patong na galit sa maselang munting mukha ng dalaga. Gayunpaman, maganda pa rin siya, sariwa, at pino. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong, nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Sa totoo lang, hindi ako nakikipag-away sa mga babae. Kabanata 4 na po. Mababa ang tingin mo sa aming babae. Lalong nagalit ang dalaga. Anong klaseng brain circuit ito? Medyo nalito si Lito. Kung hindi siya nakipag-away sa isang babae, mababa ang tingin niya rito. Kung ipipilit niya itong bugbugin hanggang mamatay, mataas ba talaga ang tingin niya rito? Hoy babae! Sa sandaling ito, mabilis na naglakad ang matanda at hinaila ang dalaga sa kanyang tabi. Makey, huwag kang bastos. Malakas niyang sigaw. Hindi ito pinakawala ng dalaga. Pero sinaktan niya si Uncle Jean. Hindi natin pwedeng hayaan na lang. Anong alam mo? Iniligtas niya ang Tito Jean mo. Kung hindi dahil sa kanya, natatakot ako na baka napilayan na ang binti ng Tito Jean mo. Habang nagsasalita ang matanda, yumuko siya kay Lito. I'm here. Maraming salamat, little brother. Masyado kaming naiinip kanina at nasaktan ka. Patawarin mo kami. Hindi totoo yan. Sa labanan ngayon, bagamat natalo itong tiyuhin, sariwa pa rin sa isipan ng mga tao ang kanyang diwa na ayaw umamin ng pagkatalo. Si Lito ay lubos na nasisiyahan sa inaasal ng matanda, kaya binati niya ito ng nakayuko. Siya! Iniligtas si Uncle Jean. Paanong posible iyon? Nang makita ang matandang lalaki na humihingi ng tawad kay Lito ng may paggalang, puno ng hinala ang matubig na mga mata ni Meng Kishen. Totoo naman. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakadapa. Nang lapitan niya si Lito, yumuko siya ng may paggalang at sinabi ang bawat salita, ako, si Jean Malot, ay hindi kailanman humahanga sa sinuman maliban kay Old Master Shen. Ngunit kumbinsido ako na natalo ako sa iyo ngayon. Bahagyang ngumiti si Lito. Sobrang papuri mo sa akin. Napakalakas ba talaga niya na kahit si Uncle Jean ay hindi siya kayang talunin?
Natigilan si Makey. Kahit ayaw niyang maniwala, kailangan niya. Ang batang nasa harapan niya na parang kasing edad niya lang ay nagawang talunin si Uncle G ng ganoon kadali. Ang lakas ng huli ay nakahihigit na sa mga nagsasanay ng martial arts. Sa katunayan, natalo pa niya ang pinakawalang talo na tao sa probinsya noong mga unang taon niya. Karaniwan, kinukulit ng kaunti ni Lito ang kagandahang ito, ngunit ngayon ay mayroon siyang gagawin, kaya hindi siya maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Lahat, may gagawin pa ako. I'll take my leave. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at tumalikod para maglakad paakyat sa bundok. Mr. Shen, ano ang tingin mo sa binatang ito? Tanong ni Jin sa malalim na boses. Tumingin ang matandang lalaki sa direksyon ng pag-alis ni Lito, at nagniningning ang kanyang mga mata. Bulong niya, sa murang edad niya, mayroon siya ng ganoong lakas. Sa pagdaan ng panahon, hindi nasusukat ang kanyang kinabukasan. Humph, hindi naman masyadong exaggerated. Sa tingin ko, mad-ulash lang siya. Itinaas ni Makey Shen ang kanyang maliit na ilong na may hindi kumbinsido na tingin sa kanyang mukha. Ginalaw ni Lito ang kanyang genuine chi at binilisan ang kanyang lakad. Wala pang kalahating oras, narating na niya ang kailaliman ng Auspicious Clouds Mountain kung saan hindi nakapasok ang mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, ang araw ay lumulubog, at ang kalangitan ay puno ng maraming kulay na liwanag. Ang buong bundok ay nababalot ng banal na liwanag. Ang spiritual chi sa lugar na ito ay mas mayaman pa kaysa doon sa lugar kung saan nilinis ang mga table tas. Pagtingin sa paligid, hindi maiwasan ni Lito na magulat. Dapat pansinin na ang espiritual na chi sa karamihan ng mga lugar sa secular na mundo ay napakanipis. Ang isang lugar na may ganoong kayaman na spiritual chi ay hindi maiiwasang maging isang pinakamataas na kayamanan para sa mga magsasaka. Karaniwan, ang ganitong uri ng lugar ay inookupahan ng ilang mga sekta, hindi pinapayagan ang iba na makapasok. Ang bundok Yangtze na ito ay malinaw na isang kayamanan na lupain ng paglilinang na hindi pa ginalugad ng sinuman. Si Lito ay buong sakam na huminga ng hangin. Sa isang iglap, naramdaman niya na ang tunay na chi sa kanyang katawan ay nagiging mas marahas, at ang kanyang buong katawan ay naging mas masigla. Sa ganoong lugar na may napakagandang spiritual chi, ang epekto ng lumalagong mga halamang gamot ay maaaring ilang beses o kahit 100 beses kaysa sa mga ordinaryong lugar. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Lito ay nagpakita ng kasabikan. Sumunod, pinatakbo ni Lito ang kanyang true chi at maingat na hinanap ang kakaibang mabatong bangin. Kahit kaunting bitek ay hindi niya binibitawan. Ang araw ay unti-unting lumubog sa kanluran, nag-iwan lamang ng isang dampi ng paglubog ng araw upang dalhin ang huling liwanag. Habang si Lito ay pawis na pawis dahil sa pagod at malapit nang mawala ng pasensya, hindi pinabayaan ng langit ang mga nasa kanyang panig. Sa wakas ay may natuklasan siya. Nahanap ko rin. Hindi niya napigil ang sumigaw at maingat na inilabas ang light purple beadgrass mula sa bitek sa gilid ng bangin. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo, hinarap niya ang paglubog ng araw kasama ang Mirage Dragon Beadgrass. Kitang-kita niya na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat ang madilim na pulang likido. Ang mahiwagang likidong ito ang nagbigay ng mahimalang kakayahan ng muling paggawa ng Mirage Dragon Beadgrass. 1% lamang ng mga patak ang kailangan nito upang mabawi ang mga normal na sugat sa isang iglap. 1, 2, 3, 12 dahon. Ayos ta! Sa pangkalahatan, ang Mirage Dragon Beadgrass ay maaaring tumubo hanggang 5 dahon, karamihan sa mga ito ay 2 o 3 dahon. At sa lugar na ito, dahil sa density at kadalisayan ng spiritual chi, ang Mirage Dragon Beadgrass ay maaaring tumubo ng 12 dahon. Haha, this is really a priceless treasure. Isang tableta lang ay sapat na para makagawa ng isang batch ng droga. I'm lucky. Tuwang-tuwa si Lito. Paulit-ulit niya itong tiningnan, at saka maingat na inilagay sa kanyang bulsa. Aalis na sana siya, sumilip siya sa gilid ng kanyang mata at nakita niyang may nagninangas na pulang bagay sa nakatagilid na bato. Dahil sa curiosity, nilapitan niya ito at agad na napabuntong hininga. Ano ito, Red Ganoderma? Sa sobrang tuwa niya ay muntik na siyang mabaliw. Paano niya mahahanap ang isang sinaunang banal na bagay dito? Walang record ng bagay na ito sa tradisyonal na gamot. At sa 9 Scrolls of Yin and Yang, matagal na niyang pamilyar ang mga talaan ng Fire Ganoderma lucidum. Ito ay hugis ulap, at ang kulay nito ay kasing tingkad ng apoy. Ito ay napakarilag at nakasisilaw. Ito ay halos ipinanganak sa bangin. Maaari itong kainin, at maaari itong gamitin bilang isang katawan. Sa madaling salita, ang mga panloob na organo ng isang tao ay maubos.
Hangga't kinain niya ang kayamanang ito, maaari siyang muling ipanganak. Ang lokasyon ng Red Ganoderma ay 20 metro ang layo mula sa lupa, at ang nakapalibot na mga bangin ay napakakinis. Walang maaapakan. Gayunpaman, hindi ito naging problema para kay Lito. Baby, wait and see. Ihahatid na kita agad. Pinunasan ni Lito ang kanyang mga kamay at umatras ng mahigit 10 hakbang. Umatras ang kanang binti, at sa tulong ng bangin, mabilis siyang lumipad. Nang dumampi ang kanyang kamay sa pulang Ganoderma, isang matalim na punyal ang bumasag sa hangin at dumiretso sa bangin sa tabi ng pulang Ganoderma. Tumigil ka. Kasabay nito ay ang boses ng isang pamilyar na babae. Sumimangot si Lito at tumingin sa direksyon ng boses. Medyo nagulat siya nang makitang ito ang babaeng maikli ang buhok na nakilala niya sa paanan ng bundok, si Mei Kishen. Ang matanda at ang nasa katanghaliang gulang ay naglalakad patungo sa kanya sa hindi kalayuan sa kanyang likuran. Akin na yang Red Ganoderma na yan. Bawal mong kunin. Isa pang dagger ang lumitaw sa kamay ni Meiki. Itinutok niya ito kay Lito at pinagbantaan siya. Mapahamak, hindi ako natatakot. Direktang itinuring siya ni Lito bilang hangin, mabilis na hinubad ang Red Ganoderma, at tumalon pababa. Napuno ng galit ang magandang mukha ni Meiki nang makita niyang inagaw niya ang pulang Ganoderma. Iwinasiwas niya ang isa pang punyal at itinutok ito kay Lito. Hinawakan ni Lito ang pulang Ganoderma sa kanyang kanang kamay at ginamit ang kanyang kaliwang kamay upang harapin siya. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, pagod na pagod si Meiki kaya humihingal siya. Hindi man lang niya hinawakan ang sulok ng damit nito, lalo pa saktan si Lito. Mapahamak ito. Pinadyak niya ang kanyang mga paa sa galit at sinubukan niyang saksakin si Lito sa mukha. Hoy, sa level mo, mabuti pang umuwi ka na at paglaruan mo ang manika. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawala ni Lito. Hinawakan niya ang balingkinitang palso nito at nagpakawala ng kaunting lakas. Masakit. Sumigaw si Meiki, at ang punyal sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa na may kalabog.